Magandang araw po sa inyong lahat mga kumbayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news, paktay na. Ping Lacson nilabas ang listahan. Napaamin si Chis Escudero Tamba BBM. Yan mga kumbayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Tila kumpiyansa ang senador na si Chis Escudero na hindi maliligal ang unconstitutional kung hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 national budget. Ito ay matapos nanindigan ang senador na si Chis Escudero na basihan ng General Appropriation Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang di umano ng BICAM Conference Committee report, muling binigyang diin din. So ito talaga si Escudero mga kabayan, ginagawang tanga, no? Yun, totoo lang, sa totoo lang. Ay kayo, ano ba sa palagay nyo ang ginagawa ni Senate President Chis Escudero? Baliwala raw yung BICAM report mga kababayan. Kung baliwala po, eto isipin na lang natin na mabuti to. Kung baliwala po yung BICAM report na yan, bakit pa nagkaroon ng bicameral conference? 'Di ba? Kung baliwala rin lang 'yan. Di sana diniretso na, 'di ba? Diniretso na sa pangulo. Kaya malaking question mark itong sinasabi ni Senate President Chis Escudero na baliwala raw yung bicameral report, no? Yan po ang pinagbasihan ng GAA. Yan pong bicameral report. Correct me if I'm wrong mga kabayan. Yan po yung bill, no? Bill pa lang yan, hindi pa po kumbaga sa is proposed bill, no? Pag napunta na po sa presidente at pirmahan niya na yan, magiging batas na po yan mga kababayan, di ba? So, anong sinasabi niyang baliwala yung bicameral report na yan? Ginagawa niya namang ob-ob, no? Yung mga ordinaryong Pilipino no? Hindi na, well anyway, mga karib natin, eto, i-share ko lang sa inyo ulit yung hearing po ng TRICOM ni Dan Fernandez. Ayan mga kabayan, mukhang nagiging diversion lang, no? Para hindi pag-usapan itong bicameral by scam na ito, no? Para hindi pag-usapan. Kasi biruin mo, 41 na vloggers ang pinatawag, no, mga kabayan. 41 na vloggers. Yung 41 na vloggers po yun, pag umattend yun lahat, no? Madidefocus po yung pagsisiwalat about dito sa by scam na ito, di ba mga kabayan? Kaya yung tri-scam, ito nga isipin nyo, una by committee, di ba? May committee, dalawang committee. Tapos napunta sa Quadcom, 4 na committee. Ngayon, Tricom naman, 3 committee mga kababayan. Aba, sa susunod nito, 5 na. Ano bang Pentacom na, Pentacom. Di ba? Kasi Penta, 5, di ba? Pentacom na susunod. At sino kaya ang iimbestigahan ng Pentacom kung magkakaroon man, no? To divert the real issue, no? Ng ating bansa. Kayo itong nagsasabing dinadivert ng mga Duterte ang real issue, no? Ano itong ginagawa ninyo ngayon, no? Kayong Tricom, Quadcom. Magsama nga kayo, Tricom at Quadcom, tapos imbestigahan nyo itong by scam na ito. Itong by scam yung tawag ng karamihan di ba? Ng senador na walang kulang sa GAA at ang kwestiyon bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell
para mas updated ka sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update. Ayon kay Senator Cheese Escudero, clerical error o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama at maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod rin dito ay Oh, so yun mga kabayan, parang dito inaamin niya na po, no? Na mayroon nga talagang ganyan, di ba? Oh, mayroon nga talagang blanco. No? Ang tanong, tinatanong kasi ng taong bayan, sino po, no? Sino ang nag-fill in, no? Ng mga blankong yan para makumpleto? Sino po? No, kayo po ba? Kayo po ba, Senate President Jesus Escudero? Nagtatanong lang ha? Or si Speaker Martin Romualdez ba? Si Congresswoman Stella Kimbo ba? Si Representative, ako Bicol Representative sino yan? Saldico? Or mismong yung presidente bago niya pirmahan? Diba? Yan, nagtatanong lang po tayo kasi yan po, no? Yan po ang totoong tinatanong ng taong bayan, no? Yan po ang totoong issue. sinabi pa ng senador na may desisyon di umano ang Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdidebatihan o ang BICAM report, ang tawag anya rito ay journal entry rule o ang enrolled bill principle. Welcome din di umano kay Senator Cheese Escudero ang anumang petisyon para kwestiyonin ang batas na ipinapasa ng Kongreso. Anya oportunidad ito ng Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan para makilahok sa proseso ng budget. Paliwanag pa ng senador na si Cheese Escudero ay Tama po, no? Yung sinasabi ni Senator Cheese Escudero. Talagang dapat nilang i-accept kung ano man yung mga posibleng pagbabago dyan, di ba? Sana nga rin itanong din po ng Korte Suprema, no? O dito po sa kanilang sa 2025 national budget kung bakit binawasan yung Department of Education wherein di ba? Ipinakita po nito dati sa ipakita na po ito na na dapat yung Department of Education ang may nasa konstitusyon po mga kabayan, ang mataas dapat ang budget ng Department of Education. No? Ibig sabihin, kailangan niyang steady diyan sa mataas. Kung di man yan ang pinakamataas, kailangan mo pang dagdagan para mas tumaas pa ang Department of Education. Pero bakit ngayon? Tila yata binawasan, tinapyasan yung Department of Education, di ba? Dapat questionin din yan ng Supreme Court, ng Korte, mga kababayan. Di ba? Kasi nasa Constitution, nasa batas po na dapat ang Department of Education ang may pinakamataas na budgetary allotment. Di ba? kalagay sa talata na nasa pinakahuling pahina ng BICAM report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriation kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Ayon pa kay Senator Cheese, ay hindi masasabing walang ganitong pagkakamali noon. Ang pagkakaiba lang marahil anya ay hindi ang bangayan, away at hidwaan sa pagitan ng politika. Kaya anya bawat isang bagay ay dinadaan sa microscope o matinding ilaw. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ang marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayun pa nga sa kanila, grabe na ang nangyayari sa Pinas 2025 na, magulo pa rin ang politika sa Pinas. Noong si PRRD ang nakaupo, wala namang ganyan na nangyayari. Salamat Attorney Vic. Yung reason po ni Senate President Cheese Escudero, sabi niya, parang pinalalabas niya na matindi talagang bangayan ngayon sa politika. Kaya binubusisi kahit mga ano diyan, sente-sente mo, di ba? Mali po mga kababayan. Mas matindi po nung panahon ni former PRRD, no? Mas matindi po ang politika nun kasi nag-iisa lang po si former president, mga kababayan.
sa laban na yon, no? Oh, pero bakit ganun? Kasi matino po matino po ang kanyang pamumuno kaya walang ganitong mga butas-butas. Oh. Hindi po ako naniniwalang pinupolitika ngayon itong national budget na ito, no? Nagkataon lang talaga na nasilip, no, ng ilan nating mga concern, no, public officials, no, itong mga blankong ito. Oh, nagkataon lang talaga, na nabisto kayo, kaya ayan, na nahuli, yung vice cam na yan. Rodriguez, sa pagsulong mo sa mga blankong BICAM items, parusahan ang mga magnanakaw at mga sinungaling mga congressman at senador. You are a modern-day hero, sir. Salute to your bravery, courage, and boldness in standing for truth and justice for our country and all of the law-abiding and patriotic Filipinos. Tayo ang pag-asa. Pag di tayo kumilos, walang mangyayari sa bansa natin. Di natin alam ang magiging resulta ng hustisya. Alam natin na pag money talks na, lahat kayang baliktarin. End quote. Ito na yung ang tawag ni President Bongbong sa ang description na ginawa niya. Sabi ko mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Tama. Lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, So yan mga kabay, putulin lang natin saglit. Mabait daw si President Bongbong Marcos Jr. sapagkat nakakita na ng mali, no? Tinatawag pang sub-minimal, ewan ko, basta importante, mabait daw. Kasi may nakita ng kasalanan, ganito lang ang yung sinasabi niya. Hindi ba, Senator Ping Lacson, yan Hindi ka ba nagdadalawang isip diyan sa sinasabi mo? No? Kasi eto kung talagang mabait si Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., nakakita na siya ng mali sa ginagawa ng kanyang mga tauhan. Dapat nagagalit na po siya, mga kababayan. No? Dapat nagagalit na po siya, para tumigil na sa itong mga hinayutak na to. No? Tumigil na sa mga ginagawa nilang kalokohan. Ang lumalabas tuloy, mga kababayan, dahil sa mabait, di umano mabait, yan, dalawa pala, mabait. Si President Bongbong Marcos Jr., tinawag na suboptimal. Yan. Yung nangyayari ngayon dyan sa BICAM report na yan. BICAM report, di ba? Anong iniisip po yun ng mga ordinaryong Pilipino? No? Eto sa isang kumpanya, for example, isang company, private company, nakakita ka na ng mali sa ginawa ng empleyado mo, kukonsintihin mo lang without any tawag dito, may tawag dyan memorandum, minimemohan yan di ba? Yung memo naman, matindi ang mga memo, matindi yan naka-experience ako minsan, namimemohan rin ako ng ganyan di ba? Dito sa nangyari kay President Bongbong Marcos Jr., wala. O ba? Wala lang, suboptimal di ba? Sinasabi, mabait nga raw Sabi ni former Senator Lacson. Ngayon, nangiisipin po ng taong bayan, no? Hindi kaya may kinalaman ang ating presidente sa mga nangyayaring ito? Kaya, no, tatanong lang tayo, kaya hindi siya nagagalit? Kaya hindi niya pinagsasabihan ang kanyang mga tauhan? Yan, nagtatanong lang mga kababayan kasi kung isipin mo, mabait talaga kasi hindi pinagalitan or tinawag lang na suboptimal, di ba? Yung problemang ito, yung issue ito. Wherein sa mata ng taong bayan, napakalaki po nitong problema, no? Sapagkat pera po ang pinag-uusapan diyan. Pero para po kay President Bongbong Marcos Jr., it is only suboptimal. Di ba? Kayo ngayon, siguro ko mapapaisip na kayo, nga no,
Bakit ganun? Bakit hindi siya nagalit? No? Oh, well, anyway, may kanya-kanya naman tayong opinion. Malamang magkaiba tayo ng opinion, but still, that is my opinion, mga kababayan. Sinabi ni Congressman Sid Na kung allegedly may blanco. yeah, maybe he was looking at another document. But ito, i-fast track natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Yun. Mawalang galang na po, Pinglax. Eh paano? Yung nakita pirmado ng mga BICAM members, di ba? Pirmado po yun ng mga BICAM members eh. Hindi namin kailangan ng mabait na Pangulo. Ha? Hindi namin kailangan, tignan mo. Mabait si BBM pero nagkanda leche. Mabait pero kurakot. Mabait pero grabe ang manipulasyon nila sa budget ng Pilipinas. Hindi po namin kailangan ng mabait. Paano kaya ito lulusutan ni Mr. President? Yan mga kabayan, tama po yun. No? We don't need assigned president. Hindi natin kailangan ng isang santong presidente. No? Kung ang gagawin naman sa likod ng pagiging santo, di ba? There's something. Diba? Okay na sa atin siguro yung ano bang matatawag natin? Importante, di ba? Mahal ang Pilipinas, mahal ang ordinaryong Pilipino, hindi kurap, hindi magnanakaw, yun po ang dapat, mga kababayan. Ha? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.